Magandang hapon. Hello. Hello, Mike. Yeah. Magandang hapon, Life Church. Can we all stand up po? Tumayo po tayong lahat. Pwede po ba natin batiin ang katabi natin at sabihin natin magandang hapon sa'yo? Yan. Sa kanan naman, kapatid, magandang hapon sa'yo. Katabi kita muli. Before we start to worship the Lord, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang Psalms 19 verse 1 to 2. Sabi rito, pinapakita ng langit na grabe ang galing ng Diyos. Dinidisplay ng buong universe ang mga ginawa niya. Sa bawat araw, tuloy-tuloy sila sa pagkukwento at bawat gabi, sinasabi nila ang tungkol sa Diyos. You know what, church? Kailan po ba tayo huling namangha sa likha ng Diyos? Kailan po ba tayo huling lumabas ng bahay natin? Tingnan yung kalikasan, yung likha ng Panginoon. Kailan po ba yung mga panahon na yon na sobrang na-amaze tayo sa likha ng Lord? Sometimes, because we are too busy, we are too crowded yung minds natin ng different responsibilities, problems, nakakalimutan na nating mag-praise sa Lord about sa kanyang mga nilikha. And this was a reminder for us, if you remember during the COVID days, ang oxygen binibili. But today, wala naman po sigurong may baon na oxygen sa tabi nyo, no? It's so amazing that the Lord give us the free oxygen to breathe. Wala po tayong problema sa pangangatawan natin. Lahat ng pangangailangan natin ay binibigay ng Panginoon. Tayo po ay magdasal. O Diyos na makapangyarihan sa bawat umaga, nakikita namin ang kaluwalhatian mo sa kalangitan. Ang iyong mga nilikha ay patuloy na naghahayag ng iyong kadakilaan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa karunungan at kapangyarihan mong walang hanggan. Ang aming puso ay nagagalak sa iyong presensya, sapagkat walang sandali na hindi ipinakita ng iyong nilikha ang iyong katapatan at pag-ibig sa amin. Tulungan mo kami mabuhay ng may paggalang sa iyong kadakilaan. Naway ang aming buhay ay maging katulad ng kalangitan, palaging nagpatotoo sa iyong kaluwalhatian at kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay sumamba sa Diyos. Come on guys, let's worship our God. Let's sing our praises and worship to our God. This Resurrection Sunday, let's celebrate the goodness, the faithfulness of our God. Come on, let's sing. Sa gitna ng kaguluhan, tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may
bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari. Dakila at kailanman Di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Let's give our God a hand of praise. Come on. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ay naghahari ka sa aming mga buhay. Sa mundong ito, Panginoon, thank you, Lord God. Who you are, worship ka namin, O Lord. No majesty that we will look upon, despised by men and made to die. No beauty of the ever would desire. Tears of sorrow fell to Savior's eye, but death could not hold you. You overcame the power of darkness, the power of darkness, the power of the grave. Victorious
heavens resound. Creation adores you, and we will bow down. The weight of every sin is on his shoulder. His Father turned till it was finished. As a suffering servant lived his life, but that could not hold you. You overcame the power of darkness, the power of the grave. Victorious King, Savior of all, risen in glory, the hope of the world, ruler of nations, the heavens resound. Creation adores you, and we will bow down. Victorious King, Savior of all, risen in glory, the hope of the world, ruler of nations, the heavens resound. Creation adores you, and we will bow down. I wasn't worthy, so undeserving. You made me free. It's so amazing. It's so amazing that this King would do this for me. So undeserving, so undeserving. But you made me free. Oh, it's so amazing that this King would do this for me. So undeserving, you made me free. It's so amazing that this King would do this for me. Victorious King, Savior of all, risen in glory, risen in glory, the hope of the world, ruler of nations, the heavens resound. Creation adores you, and we will bow down. Victorious King, victorious King, Savior of all, risen in glory, the hope of the world, ruler of nations, the heavens resound. Creation adores you, and we will bow down. Creation adores you, and we will bow down. We bow down, God. Creation adores you, and we will bow down. Thank you, Father God. Thank you, Jesus, that you resurrect, Father. Thank you that you are a victorious God, Lord God. Salamat po, Panginoon, that you prove to us truly you are the Son of God. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name.
As we continue our worship, let me share to you from Deuteronomy 15:10. Pahiramin nyo siya ng maluwag sa loob at i-bless kayo ni Lord ng inyong Diyos na lahat na ginagawa nyo. You know what, church? Sometimes, nahihirapan tayong magpahiram or tumulong sa ating kapwa. But you know what? It's another form of worship kay Lord na tumutulong tayo sa kapwa natin. So dito, binanggit ng Panginoon na kapag maluwag sa loob natin ang pagbibigay sa mga nangangailangan, i-bless po tayo ni Lord. Let's pray. Lord, salamat sa iyong salita. Turuan mo kami, Panginoon, maging mapagbigay sa mga taong nangangailangan upang makita nila ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan, at higit sa lahat, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Kaya, Panginoon, binabalik namin ang pinakamataas na papuri sa iyo lamang, Panginoon. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Of course, as we continue to worship the Lord, we will pray for our next generation. Can we lay our hands sa mga batang nandito? Lord, napaka-importante sa inyo, Panginoon, ang susunod na generation, Lord God. Sila po ang magpapatuloy, Lord, ng iyong mensahe, pagbahagi ng iyong mabuting balita. Kaya, Panginoon, we pray na i-bless mo sila ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, na manggagaling sa iyo. And also, Lord, we pray for the teachers na bigyan mo sila ng mahabang pasensya para sa mga batang ito. Bigyan mo sila ng puso na merong willingness na magturo sa mga bata. Salamat, Panginoon. Binabalik namin ang pinakamataas ng papuri sa iyo. Sa iyo lamang, Panginoong Yesus. This we pray in Jesus' name. Amen. Let's continue to worship the Lord. There will come a day when this earth will fade away, and your holy city takes its place, where your glory reign. There's no need for moon and stars, for the light will be right where you are. Tears wipe dry that has lost its sting. God
Philippians chapter 2, verses 8 to 11. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. This is the word of the Lord. Let's pray together. Lord, salamat po sa salitang binasa namin ngayon. Thank you for revealing yourself to us. And even as our culture commemorates itong mahal na araw, capped here on an Easter, a Resurrection Sunday, I pray, Lord, that your resurrection power will be our reality. We will experience the power that raised Jesus from the death. The power that will bring us new life as we walk in a path closer to you in relationship. Panginoon, even as we come together as a family, as a people of God, to hear your word, dalangin namin, Panginoon, na marinig ka namin personally, each and every one of us, that you speak a personal word to our hearts so that we will bring our experience of you and share it to others and invite others into a loving relationship with you. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good afternoon. Welcome to Life Nova. Tayo po ay nag-i-exist to love God and love people. Bago tayo umupo, pwede ba kayong pumunta to someone na hindi nyo pa masyadong kakilala? Go ahead and introduce yourself, and then you may now find your seats. During this week, maybe some of you nagko-commute or some of you on your way to work, some of you in the mall, sa palengke, wherever you're at, maaari napansin natin na graduation week ngayon. Sobrang daming gumagraduate. Is there someone who's a graduate from your family? Meron bang gumraduate sa pamilya ninyo? Yan. So if you have a student in your family, congratulations for their graduation day. Passing across the streets this week, I saw a lot of students, some of them with medals, some of them with awards, some of them pirma. I was gesturing to our campus director, si Sam. Kasi meron kaming, pagsakay namin ng bus, may mga estudyante, no? So yung iba sa kanila na may medal, kasama yung magulang, yung iba sa kanila walang medal. So kung kayo po yun, no? May nakita kaming isang estudyante na ang meron siya, puro pirma sa damit. Mga signature siguro, remembrance ng classmates, ganyan. And kahit hindi siya naka-medal or wala siyang award or anything, maaring meron tinanggal lang niya or nilagay niya sa bag, who knows. Pero it is very obvious na proud siya dun sa mga signature ng classmates niya. Kasi buong uniform niya na puti, talagang may mga signature, ganyan, may mga dedication, may mga sulat ng ballpen. All of you have perhaps have been through graduation.
all of us have seen students graduate. And one thing about our educational system, we're pit against each other in competition. Kumbaga, estudyante pa lang tayo, no? Sinong first honor, sinong second. Ayan. So, we look at life, our first experience of life, kahit kindergarten, generally, culturally, we experience life like a race. Kung nauna ka, edi well and good. Kung nasa likod ka, bilisan mo. Kasi mahuhuli ka. And so, this does not just apply to our educational system, but how we view our life. Diba? Minsan, iba sa atin, anong edad ko na, hindi pa ako married, or some of you would hear your titas and titas say, kailan ka ba mag-aasawa, or ano ba napundar mo na? And this anxiety of, have I done enough? Am I missing out on something? Okay ba yung buhay ko? All of these things are common to us nowadays. Most especially to this corporate ladder of success. Lalo na pag natrabaho ka na, how many of you are working? Okay, no? Okay lang. Pwede nyo itaas yung kamay ninyo. Ayan. How many of you are working? Ayan. Be proud. No, you're not. Ayan. So, in work, we understand this idea. It's a path towards success. It's an uphill climb to success. Gusto natin maging successful. Siyempre, nag-aaral tayong maigi. Kasi sabi ng magulang natin, yan lang naman ang panglaban mo sa buhay para assured yung future mo. And so, that kind of mindset shapes us to be always one step ahead of others. Gusto natin, paangat tayo. Gusto nyo ba yun? Parang ayaw ninyo. Gusto nyo bang paano? Right? So, would you agree with me? Okay lang, tango kayo. Yeah. Hindi naman? Okay, sige. Don't have to agree. Now, the problem is, in this diagram, paangat sa buhay, sooner or later, you're confronted with the reality. This is no child game. Minsan, para makaangat ka dun sa taas. Para maging mas mabilis ka kaysa sa iba. Para mas maging better ka kaysa sa kapitbahay mo. Have you ever been in a situation na bumili ka ng appliance and then nakita ng kapitbahay mo na may appliance. And then, nagulat ka the next week, nagpa-deliver na rin sila. They have, di ba? And then, ginawa mo, nagpataas ka ng bahay, nag-third floor ka. Nakita ng kapitbahay mo na nag-third floor. Kailangan, nagulat ka, fourth floor yung sa kanila, no? Tapos, grabe, no? Kinocompete ba ako nito? But, life, it's all embedded in life. When you're in work, may bossing na dumating. Siyempre, boss yan eh. Ano ba ako? Normal na manggagawa lang, normal na empleyada lang. We're confronted by this. And so in our aspiration, in our dream na makaangat, to go ahead of others, sometimes we're confronted with choices. And we realize na minsan, pag tinapakan mo yung iba, ilabas mo yung kasiraan nila para ikaw yung mapansin sa office. Kahit hindi naman ikaw gumawa, sabihin mo ikaw para makredit sa'yo. Di bali na kahit sino naghirap doon. And time again, people find when you hurt others, when you put yourself first, you get ahead of this corporate ladder game. Some of us go far beyond just hurting others. Para mas maraming kitain, para mas malaking posisyon, kailangan si Lord yung tapakan. And some of you may have heard this. Ang tagal-tagal ko nang sumusunod kay Lord. Ano bang napala ko sa pagsunod sa Kanya for the last 10 years? Subukan ko nga yung hindi ko ginagawa noon. Why not a little bit of corruption here? Why not a little bit of cheating and lying here? Everybody do it anyway. And then time and time again we find, okay lang saktan si Lord. Okay lang saktan yung ibang tao if it means makakaangat tayo kesa sa iba. And then we go to church. We listen to God's word. Nasaktan tayo kasi sabi ni Lord, love one another, love God, love people. Pagpasok niyo pa lang, hi, we exist to love God, love people. So what do? Ihiwalay mo ngayon yung persona mo na nagsiserve kay God. Ihiwalay mo yung persona mo na tumatapak sa iba. So that, ikaw si Christian on a Sunday,
And then when you go back to work, tapon mo yung cap na yun, put on another cap. Ako si relentless fighter that will do whatever it takes to succeed. What happens is, your soul is corrupted. For gain, para sa konting kita, mas maraming kita, di bale na. Kahit mawala yung relasyon ko sa Diyos, mawala yung relationship ko sa iba. Ang importante, mas malaki na uwi kong pera. And no wonder, a lot of Filipino families are broken. Because the reality is this, hindi lang naman pera ang kailangan ng mga anak natin. Sa bahay, they need a leader. They need a spiritual leader. They need a parent that will tell them, anak, this is the way to follow God. Anak, si Papa, si Mama, hindi kami perfect, pero nadi-disciple kami, which means we're learning how to follow Jesus. But then again, we sacrifice the things that are more important para lang for practical gain. Now, some of us, we see that game ahead of us. Natatakot tayo sa competition, natatakot tayo na masaktan. So some of us don't dream at all. Wag na lang. Hindi na lang ako lalaban. Okay na siguro ako sa bahay. Okay naman si Mama, okay naman si Papa, okay naman yung pagkain ko. Di ko naman kailangan maging successful. Kung ganyan din naman yung presyo ng success, kung ganyan din naman yung presyo ng pag-angat, di bali na lang, quit na lang ako. Mukhang ayaw niya manakit, but the truth is, we're riddled by fear. Natatakot tayo. Paano kung ako yung apakan? Paano kung ako yung i-betray? Some of us, looking at this ladder, our story is different. Sinubukan talaga natin umakyat. Sinubukan natin tumapak, sinubukan natin, we gave our all. We tried so hard. And the end, it doesn't even matter. Nahulog din naman tayo. And so, we stop dreaming. And we say, okay na ako dito. Hindi ko naman kailangan maging prosperous. Hindi ko naman kailangan maging blessed. Bahala na kung wala akong mabigay sa iba. Basta safe ako dito. Different responses to this model of life our society has shaped us to be in. I have a question for you this afternoon. What if there's a better model at doing life kesa dito? What if there's a better way of relating to God and relating to one another and still achieving prosperity, success, excellence, hindi according to the standards of world na success, kundi according sa standards ni God of what success should look like. What if there is a better way than this? In this series, we're exploring exactly that. And we're calling this series To All by Way of the Least. Itong series na to, we are tinitignan natin kung paano ni-reveal ng Lord yung sarili niya. And how His self-revelation brought us to a story of a God being made in human likeness, being born in a manger, growing up as a son of a carpenter in a faraway nation called Israel, maliit na bansa, insignificant to the marauding empires around it. But then again, itong tao lang daw, that people say tao lang, anak lang ni Maria, bastardo ni Maria, started talking about the kingdom of God. And no less than a revolution started in Israel. Jesus declared, and dito na yung kaharian ng Diyos. At ito na yung bagong pamamalakad ng Diyos sa mundo. If God were in charge, this is the new way. He writes a new model for us to live in. Yan yung To All by Way of the Least. Last week we talked about the way of the least. How God humbled Himself, became a baby on a manger, became identified with the poorest of the poor. He did not identify with the elite, with the strongest, with the richest, the most powerful. Pinili niya na siya ay ipanganak na simpleng tao lang. The way of the least. Now, we're going to be talking about the second part, To All. Can you say that with me, To All? So the reason He took the way of the least, nagpakababa siya, is in order to reach all. Can you say all? So, God has a heart for all. Let's look at
the resurrection and the exaltation of Christ. In Philippians, exactly, sinusulatan ni Paul yung Church of Philippi, he's addressing the same problem. People became selfish para maungusan yung iba. Walang unity sa loob ng church. Gusto ng isa makaangat dun sa isa. Nagsisiraan, nagko-compete. And so Paul writes this letter to the church in Philippi. And we've talked about that last week. And after explaining how he is in the form of God, equal with God si Jesus, sabi dito in verse 2:8, he was found in human form. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. And at this point, yung pinakamakapangyarihang sa lahat, na nangako magliligtas sa sangkatauhan, siya na nga nagsabi na nandyan na raw yung paghahari ng Diyos. Nakita nilang dinakip, binugbog, tinorture, down to the depths of human degradation. Lowest of the low, poorest of the poor, wretched of the wretched, Jesus became. And he became obedient to his Father, even to the point of death. And he embraced death. He paid the sacrifice for your sins and mine. However, the story doesn't end there. Today is Easter, according to what the world calls this day. We as Christians know it for a better term, the Resurrection Sunday. Hindi nagtatapos doon ang kwento ni Jesus. Because early in the morning, when the women went to the tomb was empty. Wala yung katawan ni Jesus sa libingan. And you must understand, when Christianity was starting, when the church was starting, they were under the global power of Rome. And isa lang yung kailangan gawin ng Rome para mawasak yung Kristyanismo in its infancy. Ilabas yung katawan ni Jesus. The resurrection of Jesus is one of the most indisputable facts of human history, whether you're a believer or unbeliever, theist or atheist. No one can dispute that truly the body of the Lord is missing, number one. Number two, 500 of his disciples believed, experienced, wrote about it, na nabuhay talaga si Lord. And third, yung mga duwag, katulad ni Peter, na tumalikod sa kanya, suddenly biglang tumapang, and even embraced execution by way of death because, according to their experience, nakita nilang nabuhay talaga si Lord. No one can dispute that. You may believe or not believe in the resurrection, but not because you don't believe in something, it means the reality of it disappears. The tomb is empty. Would you believe ang tangi nilang panira sa Kristyanismo dahil nawawala yung buto, laman ni Jesus? They could have said, hindi naman talaga namatay yan eh. They could have said, eto yung katawan niya, nilabas nila, and tapos na. Wala nang lalaban sa gobyerno, wala nang magsa-challenge sa authority ng empire. But would you believe that their accusation is this? Ninakaw daw ng mga disciple yung katawan niya. What does that mean? Which means wala silang katawan na malabas. And their only logical explanation is ninakaw ng disciples yung katawan. And paano na nakawin ng disciples yung katawan? Na nakabara sa isang high-end columbarium back in the day with Roman soldiers stationed there para i-prevent yung pag-aaklas ng taong bayan. How could they? Eto, tumakas nga sila sa karuwagan nila eh. Di ba? Kaya sabi kay Peter, Peter, ikaw yun, no? Di ako yun, no? Di ako yung disciple. Ikaw, 3 times deny the Lord. How could they steal a body that they're not even armed compared to a Roman centurion and a Roman soldier? We, the people of the faith, believe that Jesus truly rose from the grave. I personally believe the reason that the tomb is empty is because he is seated at the right hand of the Father. I want you to look at what the Father did to Jesus. In Philippians 2, chapter 9, therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Tingnan niyo yung ginawa sa kanya ni Ama, ng Diyos Ama.
Siya na nagpakababa. Siya na He took on the way of the least in order to reach all. Siya na naging alipin, nagdusa. What did the Father do? Therefore, God has highly exalted Jesus. Alam niyo ba yung in the original language in Greek, ang ibig sabihin ng highly exalted? Well, exalted, tinaas. Yun ang ibig sabihin ng exalted tinaas. So, highly exalted, tinaas, taas. Kumbaga, ang taas ng high blood ko. Parang gano'n. Ang taas ng high blood ko. Parang redundant. But you know, it's not redundancy. Poetically, what Paul was writing, ganun na lamang yung pagluklok ng Diyos Ama kay Jesus. Sa pinakataas-taasan, at the highest of high, greater than any empire, greater than any power, greater than any human king and authority, He, the ruler of nations. So kinakanta natin, ruler of nations, the master of the universe, the master of the living and the dead, on heaven, on earth, under the earth, the Lord has highly super exalted Jesus. Ngayon, may isang part dito na medyo nakakalito. Sabi dito ni Paul, and bestowed on Him the name that is above every name. Sa Tagalog, ibinigay kay Jesus yung pangalan na kataas-taasan sa lahat ng pangalan. Teka, Pastor, Tim, hindi ba sabi mo na bago pa pinanganak si Jesus at bago siya namatay sa krus, pantay na siya sa Ama? At sabi natin, in our series this whole year and the past year, that Jesus took part in creation. Kung walang nilikha na hindi parte si Jesus sa paglikha. Bakit nakalagay dyan? Na binigyan siya ng pangalan ng Ama. Pangalan na kataas-taasan. Ibig sabihin pala, dati wala siya noon. Dun lang binigay sa kanya. Diba? And so, that's why maraming detractors si Jesus. At mga detractor, mga basher. At ito yung sabi ng mga basher ni Jesus. Tao lang yan. Hindi yan pwedeng divine. Tingnan nyo, binigyan nga ng divine name. And to that, we answer. It is true. Totoo. Bago pa siya pinanganak sa sabsaban ni Maria, Diyos na siya. Siya ay anak ni Yahweh, Creator God. Anong nangyari? What is this verse telling us? Sinasabi ng verse na to, na nung bumaba si Jesus, He descended. He took the way of the least. Sabi niyo, way of the least. At nung siya ay nag-ascend, and He ascended sa kanang trono ng Ama, meron siyang nag-gain, meron siyang nakuha na wala sa Kanya noon. Ano yun? Una, bago pa siya ipinanganak at isinilang sa sabsaban, anak na siya ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Andun na siya. Kaya lang, hindi siya kilala ng mga tao. Kasi ang nireveal ni Lord sa Old Testament, yung divine name niya, Yahweh. The God of Israel, creator of heaven and earth. And the Israelites, they sense na parang may kasama si Yahweh lagi. Na ang form niya parang tao na nagliliwanag. And they just call Him the angel of the Lord. Pag sinasabi ng Old Testament na an angel of the Lord, ibig niya sabihin, anghel lang talaga. Pero there's a mysterious figure throughout all the Old Testament, and He is called the angel of the Lord. Not an angel of the Lord. Hindi isa sa mga anghel ng Diyos. And by the way, angel means mensahero. It is not hindi siya species classification. It is a classification of role. Ang trabaho ng anghel ay mensahero. May ang mensahero, ang pinaka-mensahero ng Diyos, kumbaga. Ito yung tagapagsalita niya. And yung mga nagsulat ng Bible, ito yung napapansin nilang misteryo. Pag binabanggit yung the angel of the Lord, pwede siyang i-worship. Pwede siyang luhuran. Pwede siyang papurihan. Pero kapag yung anghel lang na normal na anghel, pinapapurihan siya, sinasamba siya, nasistress yung anghel. Wag tumayo ka, iyo.
Nilalang lang din ako katulad mo. Pero pag yung the angel of the Lord, interchangeable siya sa glory ni Yahweh. Sino tong the angel of the Lord? Itong mensahero ni Yahweh. And the New Testament revealed us kung sino itong mysterious figure na ito. Na nandun, nung tinawag ni Yahweh si Moses. Nandun sa kalagitnaan ng apoy. Doon na naginip si Daniel at nakita niya na may son of man, may anak ng tao. Nung sinunog si Shadrach, Meshach at Abednego at may nakita yung mga tao na ikaapat na kasama nila sa apoy, sino ito na nagniningning na waring tao pero hindi talaga tao according to them? The angel of the Lord was revealed to be Jesus. And my friends, wala kayong mababasa sa New Testament na si Jesus yung the angel of the Lord. Alam niyo kung bakit? Because the apostles and the followers don't want anyone to think that Jesus is merely an angel. Kaya, there's no direct link saying Jesus is the angel of the Lord. Pero pag tinignan nyo, inalan nyo yung banal na kasulatan, sino ba si Jesus? Whoever the Father is, He is. He is the image of the invisible God. Time and time again, we're pointed to this mysterious figure. So ano yung ibig sabihin niyan? Bakit siya binigyan ng pangalan na pinakamataas sa lahat? Dahil nung siya'y namatay at nabuhay muli, at in the New Testament, nagpagaling yung mga tao in His name. In the name of Jesus, they're healed. In the name of Jesus, demons flee. In the name of Jesus, miracles happen. What happened was, naging tanyag yung pangalan ni Jesus. Ano ba yung pangalan na higit at kataas-taasan sa lahat ng pangalan? E di pangalan ni Yahweh. Alam nyo ba na ang pangalan ni Yahweh, hindi nga yan binabanggit ng mga saserdote nung sinaunang panahon. Ini-spell lang nila, YHWH. Ayaw, kasi sa sobrang holy ng name, they don't want to say it. And pag nagsusulat sila ng Bible, nagsusulat sila. Tapos yung panulat nila, nasulat na yung divine name. Itatapon na nila yun. The moment that kumbaga yung in our time, yung ballpen natin, yung pangsulat nila, pag nasulat na nun yung pangalan ni Yahweh, tinatapon na yun. Ganun ka-holy yung name ni Yahweh to them. Na once nasulat na yun ng ballpen, hindi na pwedeng gamitin yung ballpen ulit ever again. And so they don't speak of the name. Kaya ito, pag sinabi dito ni Paul, na binigay kay Jesus yung pangalan na higit sa kataas-taasan sa lahat ng pangalan, matindi to. Paul is saying, he possessed the divine name Yahweh, Creator, God. And when you look at the next verse, sabi dyan, so that, para saan na kinlarify, pinatanyag siya. So that at the name of Jesus, by the way, the name, do you know what Jesus means? Jesus, in Greek, Jesus, Jesus, Jesus. These are translations. But Jesus actually means Yahweh saves. Kayang iligtas tayo ni Yahweh. That's what it means. Jesus means Yahweh. Even in the name of Jesus, nandun yung pangalan ni Yahweh. Literally and metaphorically, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Grabe. Kaya pala binigay sa Kanya yung kataas-taasang pangalan. O binistow yung karangalan ng paggamit niya noon. So, look at this. Siya si Yahweh noon pa. Anak siya ni Yahweh. Kanya yung divine name. By the nature of the mystery of the Trinity, the Father is Yahweh, the Son is Yahweh, the Holy Spirit is Yahweh. So, Kanya na yung divine name. Ba't dito sinabi na binistow? Kasi, hindi naman alam ng lahat na may Son si Yahweh. Na yung the angel of the Lord, anak niya pala yun. Kaya pinarangalan siya ng Ama. Anak ko ito at siya ang mamamahalan ng lahat ng sangnilikha. So pag-akyat ni Jesus after resurrection, when He ascended at the right hand of the Father, may nag-gain si Jesus na wala sa Kanya noon. Una, the recognition na anak siya ni Yahweh.
Kaya nga, our prayers are answered in the name of Jesus. Kaya pag nag-pray tayo, in Jesus' name we pray, yun yung pirma para yung blank check, para yung black credit card that it's given to you and access to all the resources of the Father. Yun yung pirma na papakinggan niya yung panalangin mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi sa pangalan ng kahit sinong santo, ha? Hindi sa kapangalan ng ibang tagapamagitan, ha? Hindi para sure, nagdasal ka sa lahat. Dasal ako kay Buddha, dasal din ako kay Jesus. Wala na, dinasalan na lahat para sure. But the faith in the divine Son. The faith in the Son of God. Ano pa yung bit-bit ni Jesus sa langit na hindi niya, wala sa kanya noon? Humanity. Bago siya bumaba at nagkatawang tao, Diyos lang siya, hindi siya tao. Kaya nga yung the angel of the Lord, anyong tao pero hindi tao. Kasi He just put on a garment of form para makipag-unayan sa sangkatauhan noon. But now, He truly became human. And this is a wrong understanding nung nasa kids church pa ako. Meron ba mga nagsiserve dito sa kids church? Praise God for your life. Kaya importante pala, no? Pag nag-kids teacher tayo, inaaral din natin yung L113 maigi. Kasi back in the day, this is what I thought. God si Jesus, nagbihis siya ng katawang tao, tinanggal niya na yon, tapos God na siya ulit. Akala ko that's what happened at the resurrection. Oh boy, maling-mali pala ako. When He put on humanity, He wasn't just putting on clothes na hubarin din niya. He truly became human. Jesus is a mystery, and the reason we sing to Him is His utter, magnificent beauty. Totally God and totally human. A better way to frame it is fully God and fully human. At hindi niya na hinubad ang pagiging tao niya nung siya ay nasa kanang trono ng Ama. That's why the invisible God now has a visible form. After His resurrection, He let Thomas, the doubting Thomas, touch the hole on his finger, on his palm, rather, kung saan siya pinako. And forever, those scars remain. He could have healed that, pero hindi, so that when we meet Him face to face one day, we know that it is He who is the Lamb of the world, Lamb of God who was slain for the sins of the world. Jesus, in ascending to the right hand of the Father, is now forever human as well as forever God, so that He can represent humanity in front of the Father. Kung tinapon niya yung pagiging tao niya at di niya binitbit sa langit, walang perpektong tao na namamagitan sa atin. Therefore, kailangan pa rin natin ng kaparian, or we still need priests. Kasi yun ang trabaho ng pare, mamagitan sa tao at sa Diyos. But because He never relinquished His humanity and put it on forever in Him, the career of priests has been put to an end. Because the great high priest now is representing us before the Father day and night, offering prayers on our behalf. So there's always a perfect human being who never sinned beside the Father. Hence, if we put our faith in Him, we are saved. Because He lives. Jesus is alive. God's not dead. He is truly alive. At the right hand of the Father, forever representing us as the federal head of humanity, offering for the purification of our sins day and night before the Father. The offering for the purification of sins is once and for all, once He did on the cross. And because of its effect, He can bring our requests and prayer to God every time. That is the movement of to all by way of the least. Nagpakababa ang Diyos at siya ay itinaas sa kataas-taasan upang abutin ang lahat. I want to show you a quote by Professor Richard Bauckham. This is a required reading in our seminary sa global mission naming subject.
Professor Richard Bauckham says this: God singled out the poor and the powerless, choosing to begin His work with them. But actually, for the sake of the wealthy and the powerful, as well as for the poor and humble. Bakit pinili ng Diyos na ipanganak na mahirap? Bakit pinili ni Jesus na mahihirap yung una niyang majority ng disciples niya sa 12 ay mahihirap at simpleng tao, mga mangingisda? Bakit ang church, nung ito ay nagsimula ito sa isang liblib, sa liblibs. Nagsimula sa isang liblib na lugar na hindi nagsimula sa sentro ng kapangyarihan, hindi nagsimula sa Rome, sa empire, kundi sa probinsya. Why? Sabi dito ni Richard Bauckham, pinili ng Diyos ang mahihirap. At pinili niyang mag-identify sa mahihirap. Hindi dahil favorite niya ang mahirap. Walang favoritism ang Diyos. Hindi favorite ni Lord ang mayaman. Hindi rin favorite ni Lord ang mahirap. Wala siyang favoritism. Mahal niya tayong lahat. To all. Papunta sa lahat. Yung pag-ibig niya. To all. Para sa lahat. Pero bakit siya nagsimula sa mga simpleng tao muna? Ba't siya nagsimula sa mga mangingisda muna na nasa palengke, na nasa tabing dagat? Sabi dito, for the sake of the wealthy and the powerful, as well as the poor and humble. Para pala ito sa ikabubuti rin ng mayayaman. At para rin ito sa ikabubuti ng mahihirap. Bakit kaya? Bakit kaya makabubuti para sa lahat? Na simulan ng Diyos yung ministry niya sa mga dukha. Sabi dito, God's love has to reach the strong via the weak. Because the strong can receive the love of God only by abandoning their pretension to status above others. Only when they see in God's choice of those without status, that status counts for nothing in God's sight, can they abandon the arrogance and the vested interests that prevent their right relationship with God and with others. Sa pamamagitan ng pagpili sa mga simpleng tao, sa pamamagitan ng pagsisimula sa laylayan, pinapakita ng Diyos sa lahat ng makapangyarihan, mga taong sa tingin nila ay meron silang kapangyarihan, na walang pagtatangi ang Diyos. Na kahit ang mga simpleng tao na nilikha sa kanyang imahe naman, ay pwede niyang gamitin para sa ikabubuti at ikakaabot ng lahat. May iba kapag ang isang simpleng tao yung ginamit ng Panginoon para abutin ang mga makapangyarihan. That's exactly the blueprint of the rescue mission of Jesus. He identified with the poorest of the poor. He identified with the least. He took the way of the least. But not just for the least. Hindi siya ganito, mga kapatid, ha? To the least by way of the least. Mahirap para sa mahirap. Hindi ganon. Nagsimula sa mahirap para sa kabutihan ng lahat. There is something that is confronted in the human heart, in God's choice of the lowly and of those without status. Think about this. Pag pumunta kayo ng campus ministry natin, marinig nyo ito. Change the campus, change the world. Di ba? And even nung Lightcast days, before we became Every Nation Campus, very strong sa atin yun. Yung belief, yung conviction that God will save students, communities around us to be a blessing to the nations. Eh sino ba tayo? Pakikinggan ba tayo? Think about it. Who will listen to us? Eh mga simpleng tao lang naman tayo. I know, artistahan yung katabi mo. Tingnan mo nga. Oh. Kaya lang, kahit artistahin yan, the bad news is marami rin namang artistahin. What's special about us? The answer is nothing. But it is in the choice of people like us who come from the simple walks of life, can God show the mighty and those seated on the throne that their status mean nothing.
their wealth and power mean nothing. Eh ano, kung kaya niyang patayin ng milyon na milyon tao sa pagpindot lang ng isang pipindutin, nuclear, eh ano, in front of God, He's nothing but a human. God is showing to the mighty that the only way to reach the love of God can reach them. He has chosen and elected the way of the least. Imagine, sa lahat ng nasa trono at kapangyarihan at gobyerno, para maabot sila ng kabutihan at pagpapatawad ng Diyos, kailangan nilang lumingon sa isang taong nakapako sa krus, alipin ng mga alipin, dukha sa mga dukha, nilapastangan kahit hindi nagkasala, at hanggang ngayon nilalapastangan pa rin para sa mga pangsariling kapakanan ng mga tao. Sa Kanya, nakasalig ang kaligtasan ng lahat. Siya na naging pinakamababa sa lahat. Kaya naman, siya ay tinaas ng Ama sa kataas-taasan trono. Yun yung sinasabi dito ni Richard Bauckham. Bibitawan ngayon ng makapangyarihan ang pretension, pagpapanggap, na dahil mas marami siyang pera, mas marami siyang kayang bilhin, mas marami siyang comfort sa buhay, mas mahalaga siya na tao kesa sa iba na wala nun. Maiintindihan ng makapangyarihan na ang kapangyarihan niya ay hiram lamang, na ang kayamanan niya ay panandalian lamang, na ang Diyos ay walang pagtatangi, at ang Diyos ay maaaring gumamit ng kahit sino, saan man nanggaling, para sa kanyang kapurihan. At pag nakita ng makapangyarihan at mayaman yon, bibitawan niya ang mga armas niya sa Diyos at magsusurrender siya. Paano niya gagawin yon? Balik tayo dun sa corporate ladder of success. Para makaangat, isa-sacrifice mo si God at yung iba. There's no other culture in human history that idolized happiness and hedonism than our culture today. We have made a sacred cow out of happiness. Kumbaga, okay lang gawin mo lahat kung ang ibig sabihin nun, sasaya ka. Yung pagsaya mo, kahit ang ibig sabihin nun, matapakan mo yung iba, is a validation na tama yung ginagawa mo. Yun ang kultura natin ngayon. And to that, the Lord has given an example. He did not choose His own happiness. He laid down His happiness for the sake of others. And because He did that, the Lord raised Him up. And He has truly found greater happiness. Itong movement ng Diyos na nagpakababa, inangat, para sa kapakanan ng lahat, anong implication sa atin ito bilang Life Novaliches? How will this shape our consciousness? Saan tayo papunta? Ano dapat natin gawin? Let me show you several implications. Number one, we must move into the very heart of the city, the most accessible place for all. If we truly believe na ang pag-ibig ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos ay to all for the sake of the least, hindi tayo magiging komportable kung nasan tayo ngayon. Dahil kung nasan tayo ngayon, ilang tao lang ang maaabot natin. Lahat po tayo tumingin tayo sa likod ngayon. Sa likod, dun sa likod. Naiisip nyo ba kung anong pakiramdam nang wala nang maupuan? Pare-pareho lang naman tayo dito. Salamat po sa mga nasa likod, ha. Medyo agahan din natin. Sinero mo lang pa yun. But truly, how can you accommodate the city in a small center like this? If we truly believe this, that the message of God has to be brought into the very heart of the city, we will move into the very heart of the city. I want to show you this picture. This is the picture of Life Virginia Beach back in 2007. Noong una sila nagpadala ng mga missionary dito sa Pilipinas. Alam nyo, yung unang mga missions team na galing sa Amerika, kasi kasama ko dun sa original eh. Siyempre mas original si Pastor Henry. Talagang historical artifact, living historical. Sorry, Pastor Henry. No, I say that with my highest respect. So,
Legend of legends yan si Pastor Henry. But I was still relatively young back in the day. I was 17 years old. Ngayon kasi 18 na ako eh, so last year never na. But back in 2007, I was 17 years old. They sent missionaries here. Alam niyo ba kung sino yung mga unang missionary na yon? Mga anak sila ng mga Pinoy na nag-immigrate sa US. So kunyari, nag-immigrate tayo. Tapos nagkaanak kayo doon, nagkaroon ng family. Yung mga anak nila doon, na hindi marunong magtagalog, na hindi nakita yung kahirapan ng Pilipinas, yun yung sinama ni Pastor Ernie dito. And ito yung requirement nila. Walang hihingi ng pera sa magulang. Pambili ng ticket. Magdusa kayo. Kasi nagdudusa yung Pilipinas. Biro lang. Magdusa kayo in the sense na maghugas kayo ng kotse, mag-fundraising kayo, magtrabaho kayo ng part-time sa McDonald's para makaipon ng plane ticket. And a lot of them, of course, said no. Ba't naman nila pagpapalit yung comforts ng Amerika for a summer mission trip na mahirapan lang sila? Hindi magbakasyon na lang sila sa Maldives. Diba? Sayang pera. So what 8 of them did, they answered the call. Sige, pupunta kami sa Pilipinas. Sige, hugas sila ng mga kotse, benta ng mga cookies, whatever. Raise funds. Pagpunta nila dito, Pastor Ernie brought them to the streets of Deparo. May mga taga-Deparo ba dito? Bagumbong, ayan. And Pastor Ernie brought them to Payatas. May mga taga-Commonwealth ba dito? That's where Life Church started. And there, these young people was confronted with the reality of poverty. With the reality of how blessed they were back in the United States. And even in the poverty of these Filipino people, from their POV, they love God and they put their hope in Him. That was like, parang sampal yun sa kanila. Na ayaw pa nilang mag-church. They had their own cars, they had everything that they want. Etong mga taong ito, simpleng mga tao lang, pero mahal na mahal nila yung Diyos. So what happened was year after year, they would come back. They would come back to see the fire of the Filipino people for the Lord. Until after 3 years, it became apparent to them na just helping people, praying for them, is not enough. Kasi eventually, pag binigyan mo ng mga tao ng pagkain, pinag-pray mo sila, umalis ka din, hindi sila lalakas na Kristiyano, hindi sila matututo ng paano sumunod kay Lord. Pag nagkaroon sila ng problema, wala na rin sila. So they realized that churches need to be planted. And a church dapat may church sa community na magtuturo ng salita ng Diyos, mag-aalaga sa mga tao, magka-counsel sa kanila, magbibigay ng mahalagang halimbawa. Thus, Life Church in the Philippines was born. Let me show you this picture. Yung kamay ko, nandyan, somewhere. I don't know where my hand is. But May 23, 2007, I could never forget that time. I gave my life to the Lord. I was a first-year nursing student in Our Lady of Fatima University. And I'm only in Olfu because of a full scholarship. In other words, kung wala, hindi ako makapag-aral. Kasi walang-wala kami. But you know, the greatest blessing I received from the Lord was not my education, was not the scholarship, but the salvation and the love that I've experienced from Jesus. I didn't know I'll be a pastor back in the day. Ang alam ko lang, mahal na mahal ako ni Lord. And yung ibang tao, they need to hear of the love of God. Fast forward 2019. Through our prayers and our collective generosity, the Lord has built a center here in Novaliches, in Barangay Ito na yun. So, Pastor Henry, Pastor Eric, and I was there. Bishop Gilbert of Metro Manila was there. Pastor Michael of Victory Katipunan was there. So was Pastor Raymond Gutierrez. Andito ba kayo noon? April. And you know, ever since that became our anniversary, April 7, 2019, it was an Easter Sunday. What Sunday is it today? Happy anniversary. Can you greet the person sitting next to you? Happy anniversary.
But where's the fanfare? Where's the program? Where's the food? Where's the anniversary celebration? Sorry, friends, because this year, we're not celebrating it on April 7. We're celebrating it on the original day the missionaries from Virginia Beach started a church in the Philippines. And that's June 29. So, on June 29, we will not just be celebrating anniversary in Fairview Terraces Cinema 5. We will be moving our Sunday services in Fairview Terraces. Why? Because God's love has to reach all through the least. What are other implications of this reality? We must disciple the local government. I know, malapit na yung election. And like last election, it was so divisive. But let me tell you this as the senior pastor. In Life Church, it's okay to vote for different people. It's okay for me if who I vote is not who you vote. You know why? Because our votes will hardly change the nation. Makakatulong, but it's not the true change that our nation needs. Na-experience na natin yan. You can vote for someone, and after 6 years of his term, or her term, another one will replace and destroy the good things the other did. So if you are putting your hopes for the change of this nation on a sinful human being na hindi naman Kristiyano, na hindi tayo sigurado na may integridad sa Diyos, our hopes are misplaced, my friends. No wonder we don't dream for the Filipino people anymore. No wonder that our solution ay iwanan tong bansa natin and go to other lands and make money there. Not to put down our OFWs. Okay yon. But what if may pag-asa pa yung bayan natin? What if hindi natin to kailangan iwanan? What if this is the promised land the Lord has given us? What if there will be a people, imagine with me, who truly love the Lord and love one another and not put themselves before others? What if there's a people that truly cares for the poor, gives them platform of opportunities, hindi ayuda? What if there's a group of people willing to sacrifice, willing na mawalan, willing na maungusan, willing na hindi mas mataas kesa sa iba, kung ang ibig sabihin nun, mas maraming tao yung makakakilala sa Panginoon? Imagine with me, because that's the Lord's dream. And that's the reason my life noveliches dito sa Barangay Kaligayahan. We dream of a nation under God, truly loving God and loving one another. We must disciple the local government. Hindi ito suntok sa buwan. Already right now, even as I speak, we have church members in positions of power and authority in the government. Hindi lang natin sinentralize yung outreach efforts natin, but we are gonna do it even as we move to Fairview Terraces. Please, let's do our civic duty. Bumoto po tayo. At bumoto tayo ng tapat. At huwag nating ibenta yung boto natin. Pero, ang tunay na pagbabago ng bansa, nasa discipleship yan. Turuan natin magmahal yung mga tao sa Diyos at sa bawat isa. Next, disciple the corporate sector and entrepreneurs. These are the people na pinakamalaki yung tax sa bayan. Umaaray na sa bigat ng tax and hardly see any change. Ito yung mga tao na nasa rat race. Paunahan, tapakan. Pag hindi ka nandaya, hindi ka makakaungas. They need the love of Jesus and the confidence of a holy life na when they live according to God's word, they will be blessed. And yung blessing na meron ang sumusunod sa Diyos ay tinatawag na kayamanang walang halong kapighatian. There is prosperity in the name of Jesus. Not prosperity gospel,
But there's true prosperity in the name of Jesus. And yung prosperity na yun, walang halong depression. Walang halong greed. Walang halong pagnanakaw. Walang halong pagtapak sa iba. Mas mabagal, yes. Mas mahirap, yes. In our city alone, experience to ng mga nagtatayo ng negosyo. Kung di ka maglalagay, hindi matagal ma-approve yung negosyo mo. Would you imagine how corrupt the nation is? It's not unique to Quezon City. The rest of the nation is plagued with this epidemic. In fact, the rest of humanity is plagued with the epidemic of sin. And only Jesus can heal the wounds that sin has brought to us. My friends, let us disciple people from the corporate sector and entrepreneurs. One of my favorite implications is we get to disciple international students. We're part of a global family of churches called Every Nation. Alam niyo ba paano tayo napunta sa 82 ng mga bansa? Because when an international student studies here in Our Lady of Fatima University, in National University, in MMC, sa iba pang mga campus na kapaligid, huwag na magtampo yung hindi ko nabanggit na campus. Ang dami. Ayun yung mga logo. Sa UP, all of this universities, and they hear the gospel. Na-disciple sila ron. Na life day sila, na one-to-one sila. Naintindihan nila yung ibig sabihin ng sumunod kay Jesus. Sa 3-4 na taon nila rito, anong gagawin na nila? Babalik sa bansa. At anong daladan nila sa bansa na yon? The message of hope of Jesus. The life that Jesus promised. That's why we have churches in all 82 nations. International students are reached out. So far, sa points ng Life Nova, wala pa tayong international students so far, right? Pero meron tayong mga mukhang international student. Sino dito may katabi mukhang international student? Ayan. So medyo ano pa tayo. Mukha pa lang. And of course, I can't imagine them walking in here. Mahirap din naman. Maaaring they need security or, di ba? Baka gatin sila ng mga aso sa Pet Almighty. But when we move to a greater facility, they will learn both. They will learn to worship God in a comfortable facility, and they will learn to immerse themselves in the communities of where the poorest of the poor live. Both. To all, by way of the least. In chapter 3 of verse 9, indeed, I count everything as a loss, sabi ni Paul, because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I've suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Ano sinasabi ni Paul dito? Oo. Lahat ng meron ako, lahat ng mahalagang meron ako, tinrato kong basura. Ilan sa inyo may katabi kayo na mukhang mahalaga? Sabihin niyo sa kanya, basura. Hindi yun. This is not what this text is saying. Hindi ibig sabihin na itapon na natin yung kayamanan natin, itapon na natin yung trabaho natin, itapon na natin yung pag-aaral natin. That's not what it means. Look at the text. Because of the surpassing worth of Christ Jesus, my Lord. Nakita niya gaano kahalaga si Jesus. Na in comparison to Jesus, lahat ng kayamanan, lupain, lahat ng meron siya, naging basura. Kung ihahalin tulad mo, kung gaano kahalaga si Kristo. Na-realize ni Paul yung pinakamahalaga sa lahat. Hindi itong mga bagay na to na hinahanap ng tao na akala natin pag meron tayo, sumakses na tayo. Ang tunay na mahalaga is yung worth ni Jesus. Kaya sabi niya, I consider them rubbish. Nax, British, no? Rubbish. Basura. In order that I may gain Christ. Kung ang ibig sabihin nito ay mas may kilala ko si Lord, ibig sabihin nito, mas may kilala ni Lord yung ibang tao, I'll gain Him, it's okay for me to lose everything. Wow.
What kind of commitment, radical commitment is that? Sabi nga dito sa verse 9, and be found in Him. At mahanap ako na nasa Kanya na ako. Gain Christ and be found in Him. It's one thing to gain Christ. It's one thing to be found in Him. Pag bumalik si Lord, will you be found in Him? Or away from Him? Will you be found loyal to Jesus or rebelling to Jesus? Kaya sabi ni Paul, basura lahat ng kayamanan ko kumpara sa makilala ko ang Panginoong Yesus at mahanap ako na nasa Kanya ako. Not having a righteousness of my own that comes from the law. Hindi na maging relihiyoso ako. You might misunderstand. We're not saying maging relihiyoso yung mga Pilipino. Meron ding sakit yung religiosity. Alam niyo yung religiosity? Panglabas na anyo, pero yung puso hindi na bago. But that which comes through faith in Christ, the righteousness from God, that depends on faith. Sabi ni Paul dito, na makita ng Ama na matuwid ako. Hindi sa effort ko na ang galing-galing ko, pinerfect ko, mas mataas ako kaya sa inyo a faith that comes, a righteousness that comes from faith. Ganito yon, Lord Jesus. Hindi ako mas malinis kaysa sa iba. In fact, bagsak din ako. If not for your grace, basura lang talaga ako. But thank you for valuing me. Thank you for saving me. Now I stand as righteous before the Father. Hindi dahil na perfect ko yung rules, do's and don'ts. I stand righteous because the Father considers me righteous because of what you paid on the cross. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, tatanggapin tayo ng Ama. Hindi dahil perfecto tayo, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanyang anak. That I may know Him and the power of His resurrection. Wow! Tingnan niyo yung adhikain ni Paul, no? Ang adhikain niya, makilala ko si Kristo. At hindi lang si Kristo, kasi yung makilala, baka naman maging ano lang yan. Alam lang natin. Ilan sa inyo may nalaman kayo, hindi naman nabago yung buhay natin. Dapat nga, nabago na buhay natin, may ChatGPT na tayo. Lahat na nandun sa AI eh. Lahat ng formula ng lahat ng produkto nandun na eh. Does it change us? No. Why? Knowledge alone will not change us, but an experience of the power of God. Hindi pwedeng alam lang natin yung Bible. It's not about how much we know. It's about how much we obey. And how do we obey? Because the power of God we experience. It's called the resurrection power. Alam mo, pag reliyoso ka lang, pwede kang reliyosong born again eh. Alam mo yung reliyosong born again? Feeling niya, feeling natin, mas importante tayo sa ibang religion. Feeling natin tayo yung tama. Feeling natin, mas holy tayo, holier than thou. Pero hindi naman talaga nabago yung ating buhay. Alam lang natin, hindi naman tayo makasunod. Kasi hindi natin naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Yung resurrection power niya. Paano ba naranasan yung resurrection power? Sabi nga niya dito, bukod sa adhikain niya na makilala si Kristo at maranasan yung resurrection power niya, I may share in His sufferings. Becoming like Him in His death. Ano to? Na kung paano nagdusa si Kristo, makibahagi ako sa pagdurusang yon. Grabe ang ambisyon ng taong ito. Nag-ambisyon magdusa. Ilan po sa inyo may katabi pa nag-ambisyon magdusa, no? Share in the sufferings of Christ. And alam niyo, maraming klase ng pagdudusa, no? May pagdudusa na dahil sa kasalanan. Iba yon. Ang tigas ng ulo mo, hindi ka sumunod, nagdudusa ka ngayon. Consequence yan. O sabi nga ng mga bata, consequence. O, kasi kumakanta eh. Consequence. O. Hindi yon. Itong pagdurusang to, you take part in the righteousness of Christ. You sacrifice for the sake of others. Love is a motive of self-sacrifice. You do things with the motive of loving God and loving others. Natural, mahirap yon. Natural, mawawalan tayo. Natural, mababawasan tayo ng oras na dapat pinang-trabaho at pinang-business na lang natin. Natural, mababawasan tayo ng ilang bakasyon kasi mas pinili nating magbigay
sa mga nangangailangan. Mas pinili natin tumulong sa karyaan ng Diyos. You take part in the suffering. Ibig sabihin nun, baka malampasan ka sa promotion. Sa ngayon. Kasi nagmi-mission ka eh. Kasi hindi ka naninira eh. Kasi hindi ka tumatanggap ng suhol at nagbibigay ng suhol eh. Mas mabagal. Pero yung nag-gain mo sa pagsunod mo sa Panginoon, mas higit kaysa sa promotion lang. Nabuo yung karakter ni Jesus sa'yo. Na alam mo, confident ka, na patuloy kang binabago ni Lord. Becoming like Him in His death. It's as if Paul is inviting us to a journey na mamatay tayo. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo mamatay? Hindi ito mass murder, ha? This is not mamatay na patayin natin yung sarili natin. No. It's speaking of a spiritual path, of entering the path as if we're dead. Look at verse 11, that by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. Gusto ni Paul makibahagi sa sakripisyo ni Jesus, sa suffering ni Jesus. At kung tunay siyang nakibahagi sa kamatayan ni Jesus, ang ibig sabihin, namatay siya sa dati niyang katauhan. Namatay siya sa dati niyang mga kasalanan. Namatay siya sa dati niyang POV. Namatay siya sa dati niyang filosofiya. Namatay siya sa dati niyang pananaw. Namatay siya sa dati niyang bias. Namatay siya sa dati niyang pagtimbang o value system kung anong mahalaga sa mundo. Kung mamamatay siya doon, sigurado rin siyang mabubuhay siya kasama ni Kristo. And itong resurrection na ito, na binabanggit ni Paul, hindi lang ito yung resurrection na mamamatay tayo, tapos bubuhayin tayo balang araw. That's our ultimate hope. Kasama yon. Kaya nga, di ba, pag may namamatayan sa atin, we call it a celebration of life. Yes, we grieve. Okay lang naman mag-grieve. But it's also a celebration of his life. Why? But why is there a celebration in times of grief? Because we know, though we die, we are resurrected and raised to immortality and new life. If we have Jesus. That's why we have celebration of life after death. Hindi lang ito yun. It also means the resurrection power is also this. Na matransform tayo at hindi na natin balikan yung dati nating mga kasalanan. Resurrection power also means ma-rewrite yung katauhan natin. Our personality is rewritten by the very fingers of God and we become like Him. Tulad ng prayer ni Paul. So, balikan natin yung una nating pinakita na hagdan. If this is what our culture believes na path towards success, path towards life, ito yung logic natin ng sa buhay, paangat ng paangat ng paangat. Let me replace that with a greater drawing. Pag nakita itong drawing na to, walang sinabi ang drawing na yan. Sige, pakita mo. I call this the resurrection path. It's my idea. It's the text execution. Ano yan? Hindi makita yung arrowhead. What if there's a better way of living life? What if there's a better way of being disciples? What if there's a better way, not just in our church, but in our work, in our family? I call this the resurrection path. Yung normal na buhay natin, yung plateau, yung iba natatakot na sa atin mangarap, natatakot na ganyan na lang, normal na lang. Mahirap yung masyadong sakto lang. Sabi mo, saktuhan lang. Huwag masyadong passionate, huwag masyadong ano. Yung normal na buhay na yan, Paul invites us to the way of the least.
the way of humiliation, the way of death, the way of suffering. Minsan gusto natin baguhin tayo ni Jesus, na nagpipreach na lang tayo, nagla-live group na lang tayo, ang yaman-yaman natin, pero we're not willing to die in our old selves. Pero may mga hindi mo dapat chinachat mo pa rin. Pero may mga pinapanood, hindi mo dapat pinapanood mo pa rin. Pero may mga dapat na relationship na finorgive mo na ayaw mo. Patuloy mo silang kinukulong. Ayaw nating mamatay kasi. Gusto natin puro happiness lang eh. Ayaw natin ng suffering. We have inoculated ourselves against any discomfort this modern age. Now we've lost sight of the resurrection path. What if the better way is to embrace death and say, Lord, this time mamamatay akong kasama ka. Kasama ng dati kong buhay. Kasama ng mga bagay na mahirap talikuran. Remember what Paul said, these are valuable things, but I count them as loss. I count them as rubbish compared to knowing Christ and the power of His resurrection. The cross bids us to die. In discipleship, it means mawawalan tayo. Mag-repent tayo, may mawawala sa atin. Kung ikaw naman yung coach, may mawawalang oras sa'yo, may mga comfort na mawawala sa'yo, may mga opportunities na palalampasin mo if it means others can know Christ. That is the resurrection path. That's the way of death. Kung sa business, ibig sabihin hindi ka magsusuhol. Ibig sabihin makikipag-compete ka sa mga nagsusuhol. Ibig sabihin, mag-church ka pa din, mag-live group ka pa din, na sana palaki mo ng business mo. It's the way of death. May mawawala, may kurot, may kapalit. But you know, like the narrow road, like what Jesus is teaching us, those who enter, who truly die with Him, will surely be raised with Him. Look at the resurrection path. Once you die, mawawalan ka, you sacrifice. Di ba? Naangatan ka sa honor ngayon. Kasi nag-youth gathering ka, nagkamali ka tuloy ng 2 points sa quiz. Ganun ka competitive, no? But if it means others will come to know Christ, nawalan ka ngayon. But you know, you don't remain dead. If we are with Christ, we don't remain dead. There is a path of resurrection. The Lord raises up from poverty into prosperity. The Lord raises up from suffering to pure joy. The Lord raises us from a life of discipline to a life of freedom. That duty becomes delight. That sacrifices become joy. That inconveniences become solid friendships. Yung mga kapos ng tulog, dahil sa pagpe-prayer house, dahil sa pag-purple book, sa pagla-life in His Word, will suddenly find in them a life they have always wanted, that they thought they can gain through the corporate ladder of success, that can only be found in Jesus. Him, the way, the truth, and the life. My friends, this is the message that the city needs to hear. This is the message that needs to be preached on the mountaintops of Fairview Terraces. This is the message that needs us first. Tayo muna to embrace it and live it. Only then will people believe us if we first embody what we say we are. If we first practice what we preach. If we first lead by example and become dying with our selfishness, dying with our me, my money is for me mentality. We started caring for others. We started caring for what society throws away. We started fighting for social justice. We start caring for the least of this. We start being compassionate
to people with different religious views than ours. We start extending a hand rather than raising up a wall. We experience the life Jesus promised in John 10:10. My friends, I invite all of you to enter the resurrection path. But it begins with dying to ourselves. If you're here this afternoon and you want to walk in this path, again, it's a path. Hindi mo tatalunan yan and you're there. You walk on it all the days of your life. And you walk with the church alongside you to guide you, to offend you, so that you know how to forgive. Parang ayun na yung part na yun. So you know how to sacrifice. So you know how to bypass an offense and respond in love. If you want to enter this path and walk a life that Jesus lived to all by way of the least, I'm going to invite all of you, those people who want to stand. At this point, pwede mo pumikit muna tayo. So you're not standing for men or the approval of men, but you're standing for God. Kung gusto ninyo na magsimula sa isang landas sa sumunod sa Panginoon, pwede ba kayong tumayo? Manalangin tayo ngayon. Panginoong Jesus, can you repeat after me? Panginoong Jesus, naniniwala po ako na ikaw ay anak ng Diyos. Isinilang, nabuhay, namatay, at matapos ang 3 araw, ay nabuhay muli. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Tinatalikuran ko po ang lahat ng bagay na tinatawag mong kasalanan. Dahil hindi sa ayaw mo akong maging masaya. Kung di gusto mo na magkaroon ako ng totoong kaligayahan na nanggagaling sa'yo. Baguhin niyo po ako at mula sa araw na to, maging Panginoon ka na ng puso ko. Po aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's give a hand of praise for the Lord. If you sincerely prayed that prayer with me today, at hindi mo siya ginaya lang in a religious way, parang pabasa ba na nire-recite mo lang, but you truly, deeply believe it in your heart, do you know what the Bible tells us? You have crossed from death into life. And now that you have life in Christ, you have something to sacrifice as you die. You are beginning your new walk with the Lord. I hope you find friends inside this church who will walk you in a journey of discovering the love of God and the love of others in your life. Let's all respond in worship to the Lord. Behold the Lord in all His majesty. Behold the Lord, He is the King of kings. Behold the Lord in all His majesty. Behold the Lord, He is the King of kings. Behold
vision. This is actually the preaching sa pinapagawa sa atin ni Lord. You know what? To all and the way of the least. Sometimes, minamaliit natin yung sarili natin. Tama ba? Sometimes, sinasabi natin, pang-pastor lang yung sharing. Pang-pastor lang yung pag-discipleship. Or pang-leader lang siya. I just have a quick story to tell para sa ating lahat. You know what? There was a simple tatay. He just shared the gospel of the Lord sa isang government official. And now, dinidisciple niya na yun. And the whole government sector is already Christian. How amazing is that? It is to all but the way of the least. Isang ordinaryong tatay na intindihan yung pagmamahal ng Lord sa kanya at ang pagmamahal ni Lord sa iba. So, this is the vision actually na binibigay ng Lord sa atin for us, to step, to move forward para makuha natin yung blessing ni Lord, makuha natin yung Fairview Terraces. Let us pray. Father, sometimes we feel na maliit lang kami. Wala kaming power, Lord. Wala kaming kakayahan, Lord, to share your gospel to others. But because of your resurrection, Lord, you prove that we can have that power to share the love, to share your love to others, Lord God. Kaya Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, tulungan mo kami na maibahagi ang iyong pagmamahal sa iba. Sisimulan namin to, Lord, sa pamilya namin, sa kapitbahay namin, at sa mga kaopisina namin. Salamat, Panginoon. We worship you. We praise you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. And before we go, may few announcement po. Live on His Word this coming Saturday. Yan. Sino po ba rito yung nag-water baptism last week? Yan. Ayan po yung mga schedule natin. That is April 26, May 3, May 10, and May 17. Kung sino po yung coach nyo, makipag-coordinate na lang po kayo. I think kay Coach Taps, pwede kayo magpalista. And ayan po si Coach Tap. Nandun yung artistahin nating coach. And what else? Ano po yung announcement natin? Race for Life. Yan. Sino po ang mahilig tumakbo rito kapag pinapagalitan ng asawa? Si Mac daw po. Ayan. Kung gusto nyo pong makatulong sa mga ating scholars, takbo po tayo sa Race for Life. That will be on August 16, 2025. Dito po nagtatapos yung last part of ating series, To All, the Way of the Least. Thank you po at ingat po lahat. God bless you all.